Ka-Express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup, isang tanong ang unti-unting umiingay sa basketball circle sa buong Asia. Gaano kalaki ang magiging epekto ng pagbabalik ni Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas? At kung siya man ay makabalik sa 100% form bago ang tournament, kaya ba niya makipagsabayan sa mga pinakamalalaking pangalan sa Asia, lalo na sa mga elite big men na magiging sandala ng mga powerhouse teams gaya ng Japan, Korea, Jordan, China, Lebanon, Australia, New Zealand at Iran? Hindi na ito simpleng match-up lang Ka-Express. Ito ay literal na harapan ng mga haligi, mga poster na huhubog sa kapalaran ng bawat team. At ngayong muling ilalaban ng Pilipinas ang dangal nito sa international court. Si Kai, ang inaasahan nating sasalo sa responsibilidad na yon. Pero ang tanong, may laban ba talaga tayo? So balikan muna natin ang core ng Gilas ngayon. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, malinaw na si Kai ang sentrong piyesa sa defensive scheme ng team. Hindi lang dahil sa kanyang tangkad na 7'3", kundi dahil sa kanyang kakayahang mag-alter ng tira, mag-block at magbigay ng defensive presence sa ilalim. At bukod pa diyan, sa opensa ay may touch siya mula sa mid-range at post-up, may sapat na vision para ipasa sa cutters, at may footwork na patuloy pa rin niyang pinapanday. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan na galing siya sa injury. Isang ACL issue na maaaring maka-apekto sa kanyang agility at conditioning kung hindi pa siya fully recovered pagdating ng August. Kahit hindi lang ito laban ng skill kundi ng timing at readiness. So ngayon, silipin natin ang mga kakaharapin ni Kai sa FIBA Asia Cup. Sa Japan, nariyan ang pangalan ni Josh Hawkinson, isang Japanese-American naturalized player na may shooting touch, matibay sa pick and pop plays, at mataas ang basketball IQ. Siya ang naging sandigan ng Japan noong World Cup at hanggang ngayon ay consistent contributor. May outside shot siya, kayang-kayang hilain si Kai palabas ng paint, isang taktika na siguradong pagsamantalahan ng Japan. At bukod kay Hawkinson, posibleng bumalik rin si Yuta Watanabe sa team na kahit forward ang position, ay may height at versatility para mag-slide sa big man matchups. Japan's modern, high-tempo offense will test Kai's lateral speed and decision-making sa mga switches at rotations. At sa China naman, kahit wala si Jochi, dahil sa mga injury at inconsistent performances, may bagong big man na lumilitaw tulad ni Ho Jin-ki, isang mobile forward center na may good post moves at solid mid-range jumper. Mas mabilis siya kumilos kaysa typical na 7-footer, kaya magandang challenge ito para kay Kai. China also has height and depth. Madalas sila mag-rotate ng multiple bigs at hindi sila nahihiyang banggain ang kalaban sa ilalim. At alam naman natin na kapag China versus Pilipinas, palaging may pride factor. Kai will have to be at his best kung gusto niyang dominahin ang paint laban sa mga Chinese Giants. Sa Lebanon, meron tayong dalawang pangalan na dapat bantayan. Una ay si Ator Majok, isang naturalized big man na kilala sa kanyang physicality, shot blocking at hustle plays. Isa siyang rim protector na hindi natatakot bumangga at maglaro ng matigas. Si Majok ay may playing style na halos kontra Kai, less finesse, more brute strength. At kapag magkaharap sila, magiging labanan ito ng finesse versus force. May chance na ma-foul trouble si Kai kung hindi siya magiging maingat sa positioning. At kung hindi man si Majok, may isa pang threat sa pangalang Ali Haidar, isang veteran big man na stretch shooter at may high IQ sa post play. Lebanon will try to expose any defensive gaps na maaring iwan ni Kai kung pagod na o slow to recover. Pagdating sa Iran, at medyo nagre-rebuild na ang team, hindi pa rin mawawala ang impact ng mga physical players nila. Kung babalik si Hamid Haddadi, kahit matanda na, malaking katawan at presence pa rin ang hatid niya. Pero kung wala siya, meron silang mga younger bruisers, mga big men na aggressive sa boards, at mahilig mag-seal sa ilalim. Alam naman natin ang Iran, hindi flashy, pero matibay, matigas at matyaga. Kai will have to match their intensity kung ayaw niyang mapuwersa sa foul trouble o ma-out-muscle sa poste. At syempre, ang pinakamalaking hamon ay darating mula sa mga kupunan galing Oceania, lalo na ang Australia. Dito papasok ang mga NBA-level big men na posible ring magsuot ng Boomers jersey. Kung sumama si Jack Landale na kasalukuyang nasa NBA o kahit sina Jack White o Isaac Humphries
ibang level ng competition ang dadatnan ni Kai. Australia plays fast, smart and physical. Kung hindi 100% si Kai, pwedeng ma-pressure siya sa mismatches at baka hindi rin siya maka-establish ng pwesto. But if Kai plays with the same confidence he showed in the OQT game versus Latvia, kahit ilang minuto lang, 10 at least, meron tayong laban. Pero ka-express, ang kagandahan dito ay hindi lang tayo umaasa kay Kai Sotto ng mag-isa. Sa team ni Coach Tim, meron tayong AJ Edo na pwede ring pangalawang rim protector. Meron tayong Carl Tamayo na may shooting range at footwork. Pati na rin si Kevin Kimbao na kahit undersized ay matalino sa positioning. The front court depth of Gilas this time is better than previous versions. Hindi na burden ni Kai ang buong post defense o rebounding. Ang kailangan lang ay maging anchor siya. Ang lead presence na magbibigay ng kumpiyansa sa buong unit. At eto ang hindi kayang sukatin sa stat sheets, ang intimidation factor. Hindi lahat ng big men sa Asia ay may karanasang bantayan ang 7'3" na center na may ball skills at vision. Marami sa kanila ay hindi pa rin sanay humarap kay Kai sa peak form. Kaya kung magiging agresibo siya, kahit hindi pa full minutes, pwede siyang magtakda ng tono. Isang block, isang dunk, isang outlet pass, isang presensya sa gitna, minsan sapat na yon para matakot ang kalaban o mawala sa rhythm ang offensive system nila. Ang tunay na tanong ngayon kay Express ay hindi lang kung may laban ba si Kai laban sa Asia's best big man. Ang tanong ay, makakalaro ba siya sa July 28? Makakasabay ba si Kai sa buong preparasyon ng Gilas? Dahil kung oo ang sagot, then hindi lang tayo may laban, may pag-asa tayong manalo. Dahil sa system ni Coach Tim, hindi mo kailangang maging superstar para mag-excel. Kailangan mo lang maging reliable, focused at handang magsakripisyo. And Kai, if fully recovered, is that kind of player. At kung magiging matagumpay ang Gilas sa FIBA Asia Cup, let's say umabot tayo sa semifinals o finals at makita ng buong mundo na si Kai Sotto ay hindi lang hype, kundi actual impact player, then the door to the NBA will reopen. Scouts from FIBA will take notice. Teams in Europe, NBL, or even the G League may come calling again. This is not just a tournament, it's a global stage, and Kai has a chance to prove that he still belongs in the conversation of future international stars. So ka-Express, eto na talaga ang oras para labanan. Si Kai ay hindi lang bata ng bayan, siya ang taya natin sa poste, sa puso at sa hinaharap. Sa susunod na buwan, pag tumunog na ang unang tip-off sa Asia Cup, lahat ng mata ay nasa kanya nakatutok. Laban Kai. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.